Ang kwento ni Tomby. Sa lugar ng Ilocos, naninirahan ang binatang Silakay. Isang doktor na mula sa Maynila ngunit laking probinsya. Kilala ito ng karamihan bilang dalubhasang doktor sa kanilang baryo at talaga namang iniidolo ng maraming kabataan. Ngunit bukod sa pagiging doktor, isa rin itong manunugis ng aswang. Mabilis lapitan ng mga kabaryo Silakay. At kahit na walang bayad ay tumutulong ito sa kapwa. Iyon ang panata ng binata. Sumasakit ang tiyan ko, Lakay. Tulungan mo ko, pakiusap lang. Kagabi pa ako namimilipit sa sakit eh. Wika ni Lolo Noel na nakahawak sa apong si Hailey. Pasensya ka na, Lakay. Wala kaming ibang naisip na lapitan kundi ikaw eh. Kaya dumiretso na kami dito sa tahanan mo. Dagdag ni Hailey. Kagad naman silang pinapasok ni Lakay. Manong, ano po ba ang huli mong kinain? Saan po ba bandang masakit? Dito po ba? Tanong ni Lakay. Nang mahawakan nito ng binata ay napasigaw sa sakit ang matanda. Napailing si Lakay. Alam na niya kagad ang sakit ng matanda. Kamusta po si Lolo? Natukoy mo na po ba ang sakit niya? Nag-aalala na po ako sa kanya eh. Wala naman po kaming pwedeng ibang lapitan. Dahil bukod sa gahaman at matapobre ang mga kaanak namin, wala din naman silang pakialam sa amin ng lolo ko eh. Wika ng dalaga. Napatitig na lamang sa kanya ang binata. Hindi makapaniwala si Lakay sa daldal ng dalaga. May appendicitis ang lolo mo tsaka pakiusap. Pwede bang bawas-bawasan mo yung kadaldalan mo? Huwag kang magalit kasi baka sa kakasalita mo, masabi mo na ang buong buhay nyo eh. Hindi naman sa maarte ako ah. Pinipigilan lang kita. At sa lolo mo, kailangan dalhin natin siya sa ospital nang sa ganun. Maoperahan ka agad. Kung problema mo ang pera, ako na ang bahala doon. Tugon ni Lakay. Natulala ang dalaga sa sinabi ng binata. Sandali itong natahimik at napatili. Bigla nitong niyakap si Lakay. Salamat naman kung ganun. Wala talaga kaming pera pambahid kahit nga pang... Hindi na natuloy ni Hailey ang sasabihin. Sige na, ayos na yun. Pwede bang lumayo ka ng konti? Tulungan mo na lang akong dalhin yung lolo mo sa sasakyan. Nang sa ganoon, madala natin siya sa ospital at maagapan ang karamdaman niya. Wika ni Lakay. Dahan-dahang inalalayan ng dalawa si Lolo Noel. Isinakay nila ito sa sasakyan ni Lakay. Habang nasa biyahe, panay ang pagrereklamo ni Lolo Noel dahil sa labis na sakit ang nararamdaman nito. Labis na pag-aalala ang naramdaman ni Hailey kay Lolo Noel. Pinakalma niya ito upang hindi dumaing pa. Lolo, kumalma lang po kayo. Huwag ka po masyadong umatungal dyan. Nakakahiya naman po kay Lakay eh. Wika ni Hailey. Aba, mapipigilan ko ba ang aking sarili? Sobrang sakit ng tiyan ko, apo. Ikaw kaya ang magkaroon ng ganto? Wika ni Lolo Noel.
Napakamot na lamang sa ulo ang dalaga. Huwag ka na pong magsalita, Lo. Tsaka kapag naoperahan kita, huwag ka nang magiinom dahil bawal yun sa'yo ah. Ikaw naman dalaga, bantayan mo ang lolo mo. Wika ni Lakay. Napalunok na lang ng laway si Lolo Noel. Kung ganon, hindi na ako makakapag-alak. Aba, hindi naman pwede yun. Mas ikamamatay ko kapag hindi ako nakainom ng lambanog eh. Tugon ni Lolo Noel. Napailing na lamang si Lakay. Hindi lang si Lolo Noel ang narinig niya na nagsabi ng mga salitang yon. Halos lahat ng matatanda na lumapit sa kanya ay ganun ang daing. Lo, iwasan mo na ang alak. Matanda ka na para doon eh. Kaya makinig ka na lang po kay Doc. Para naman yun sa'yo eh. Wika ni Hailey. Aba bueno, sige na't magpapa-opera na ako. Basta siguraduhin nyo lang na mawawala itong pananakit ng tiyan ko. Tugon ni Lolo Noel. Tumango lamang si Lakay. Matapos ang pag-uusap, narating na nila Lakay ang pagamutan at kagad pinasok sa operating room ang matanda. Si Lakay mismo ang nag-opera kay Lolo Noel, kaya tiwala si Hailey na gagaling ang lolo. Ilang oras ang tinagal ng matanda sa operating room. Makalipas ang 5 oras, ibinalita ni Lakay na maayos ang naging operasyon ng lolo ng dalaga. Sabi na nga ba eh, magiging maayos din si lolo. Dahil ikaw mismo ang nag-opera sa kanya. Utang ko sa iyo ang buhay ni lolo. Dok Lakay, maraming salamat po. Wika ni Hailey. Hindi na ito nakapagpigil pa. Niyakap niya kagad ang binata. Napakurap pa si Lakay at hindi nakapagsalita. Tinapik na lang niya ang likod ng dalaga. Bumitaw naman kagad si Heidi. Pinunasan ang luha at nagpaalam na si Lakay. Nang makaalis sa harap ng dalaga, napahawak ito sa dibdib. Uy, teka. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Grabe naman ang epekto sa akin ng babae na yun. Wika ni Lakay. Habang umiiling at napakamot pa sa batok. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na nakita pa ni Lakay ang dalaga dahil naging abala na ito sa ibang bagay. Isang gabi, habang naglalakad pauwi ng tahanan, napansin ni Lakay ang isang buntis na naglalakad mag-isa sa isang iskinita. Sinundan ito ng binata upang masigurado na makauwi ito ng ligtas sa tahanan. Nang makarating sa parteng madilim, kagad na narinig ni Lakay ang parating na wakwak. Bago pa man ito malapitan ng buntis, sinugod na ito ng binata. Nagpagulong-gulong si Lakay at ang aswang sa masukal na parte ng lugar. At nang makita ni Lakay na nakapasok na sa tahanan ang buntis, pinakawalan din niya ang aswang. Sino ka? Pakilamero. Pagbabayaran mo itong ginawa mo. Pagsisisihan mo na pinakialaman mo ang diskarte ko. Wika ng aswang. Kilala ito ni Lakay. Hindi ako natatakot sa iyo dyan. Hindi ko hahayaan na may mabiktima pa kayo dito sa baryo natin. Wika ni Lakay. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Hindi ito makapaniwala na kilala siya ni Lakay.
Mabilis na kumilos si John upang atakihin si Lakay. Naiwasan naman ng binata ang pagsugod ni John. Kaagad niya itong sinaksak sa leeg. Ngunit daplis lamang ang natamo ng aswang. Napaupo ito at iniisip ni Lakay na napas lang na niya si John. Ngunit ang gabing yun pala ang simula ng malagim na mangyayari sa buhay ni Lakay. Isang taon ang lumipas. Hindi na naalala pa ni Lakay ang nangyari ng gabing yon. Maging si Hailey ay nawala na din sa isipan ng binata. Isang araw, habang abala sa paglalakad ay bigla na lamang may umatake sa likuran ni Lakay. Hindi niya yon namalayan kaya bumagsak ito sa lupa at nawalan ng malay. Pagmulat ng mga mata, napansin kagad ni Lakay na hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Isang babae ang bumungad sa harapan niya nang maupo ito. Mabuti naman at gising ka na, Dok Lakay. Nakita kitang sugatan sa daanan, kaya dinala kita dito sa bahay namin para makapagpahinga. Huwag po kayong mag-alala, dahil ginamot na ng doktor ang mga sugat mo. Wika ni Hailey. Napakunot ang noo ng binata. Muli niyang naalala ang dalaga ngunit malaki na ang pinagbago nito. Teka, ikaw ba si Hailey? Bakit parang ang laki ng pinagbago mo? Tsaka, kaninong bahay ba to? Tanong ni Lakay. Napangiti naman ang dalaga. Bahay namin to. Mahigit 1 taon na ang lumipas, marami nang nangyari sa amin ng lolo ko. Nakakuha ako ng magandang trabaho kaya nakapagpundar ako ng bahay at nagumpisang magnegosyo. Naging maayos naman ang lagay namin. Ikaw, Dok, ano pong nangyari sa'yo? Bakit duguan ka nang makita kita sa daanan? Tanong ni Hailey. Sasagot pa lang sana si Lakay. Ngunit natahimik ang mga ito nang makita sa telebisyon ang muka ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Lakay. Hinahanap siya ng mga pulis dahil sa kasong pagpatay. Ilang araw ba akong walang malay? Tsaka, bakit ako wanted? Wala naman akong ginagawang kasalanan ah. Wika ni Lakay. 1 buwan ka nang walang malay. Mabuti nga at buhay ka pa eh. Kung hindi kita natagpuan nung gabing yun, malamang pinaglalamayan ka na. Sugatan ka nang makuha kita at may laslas sa leeg. Mabuti na lang hindi ka naugatan. May nakaaway ka ba para gawin ang bagay na yun sa'yo? Wala ka bang natatandaan bago mangyari sa'yo yun? Tugon ni Hailey. Wala akong matandaan kahit ano eh. Basta ang alam ko, naglalakad ako pauwi sa bahay. Galing sa ospital dahil may inoperahan akong bata na may appendicitis. Pagkatapos may naramdaman akong pumalo sa ulo ko. Naging blanko na ang lahat pagkatapos nun eh. Paliwanag ni Lakay. Napakunot ang noo ni Hailey sa sinabi ng pinata. Kung ganun, planado ang lahat. Nang makuha kita, doon nagsimula ang malagim na krimen sa baryo natin. At ikaw ang tinuturong may gawa ng lahat dahil pangalan mo ang nakalagay. Siyempre, hindi naman ako naniwala sa paratang ng marami. Gusto ko pa nga sanang sabihin sa lahat na nandito ka eh. Pero ang sabi ni Lolo, baka patibong lang yun ang kalaban mo. Kaya tinago ka namin dito. Wika ni Hailey. Tatayo pa sana si Lakay pero bigla namang dumating si Lolo Noel.
Kung gusto mong malaman ang nasa likod ng lahat ng ito, magpagaling ka muna. Magpalakas ka at huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin papabayaan. Utang ko ang buhay ko sa iyo at ngayon nagipit ka. Oras ko naman para bumawi. Tutulungan kitang bumangon ulit at linisin ang pangalan mo. Wika ni Lolo Noel. Kumalma naman si Lakay. Nagpahinga na lamang ito at hindi nagsalita. Nagkatinginan lamang ang maglolo dahil maging sila. Hindi inaasahan na sa ganoong pagkakataon pa sila muling magkikita. Matapos ang pag-uusap na yon, palagi nang inaalagaan ni Hailey ang binata. Pinaghahandaan niya ito ng pagkain at pinapainom ng gamot. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa at kalaunan. Naramdaman ni Lakay na nahuhulog na siya sa dalaga. Ngunit pakiramdam niya ay mali yun. Ilang buwan pa ang lumipas. Tuluyan nang gumaling ang natamong sugat ni Lakay. May hinala na ako kung sino ang may gawa nito sa akin. Isa lang naman ang nakaaway ko eh. Walang iba kundi yung aswang na si John. Siya din ang nagbanta sa aking buhay kaya malamang siya ang may gawa ng lahat ng ito. Wika ni Lakay. Paano mo naman nalaman na aswang si John? Isa kang doktor, naniniwala ka sa ganun? Nakapagtataka naman. Sa pagkakaalam ko, mga kagaya lang ni Lolo Noel ang naniniwala sa aswang at iba pang mga tao. Pero ang doktor na gaya mo, ewan ko ba sa'yo? Tugon ni Hailey. Napakunot na lamang ang noo ni Lakay. Tulad ng lolo mo? Bakit? Ano mong meron sa'yo, Lolo Noel? Isa ka bang antingero? Manggagamot o kaya albularyo o babaylan? Marami ba akong dapat malaman sa tunay niyong pagkatao? Tanong ni Lakay. Seryoso itong tumitig sa matanda. Nadulas lamang si Hailey kaya napatingin ito kay Lolo Noel. Pasensya ka na kung masikreto kami ng apo ko. Nag-iingat lang kami sa mga kaaway. Ang totoo niyan, isa akong antingero at nung kaedaran mo ako, isa ako sa pinakamagaling na manunugis ng aswang. Pero naungasan ako nung binatang manunugis sa dami ng napatay niya. Pero walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Tugon ni Lolo Noel. Natulala na lamang si Lakay. Ikaw pala ang pinakamagaling na manunugis ng aswang. Grabe, hindi ko inaasahan yun ah. Nung una kitang nakita, akala ko simpleng manginginom ka lang na may sakit eh. Wika ni Lakay. Napakunot na lamang ang noo ng dalaga. Alam mo din ang bagay na yun? Eka, sino ka ba talaga? Bukod sa pagiging doktor, ano pa bang meron ka? Pakiramdam ko may nililihim ka sa amin eh. Tugon ni Hailey. Pasensya na pero ako ang tinutukoy mo, Lolo Noel. Oo, isa akong doktor pero manunugis din ako ng aswang. Malakas ang pakiramdam ko na si John ang may gawa nito sa akin. Dahil siya lang naman ang huling nakalaban ko eh. Akala ko napatay ko na siya pero mali pala ako. Wika ni Lakay. Hindi nila lubos maisip na si Lakay ang magaling na manunugis ngunit marami pang hindi alam si Lakay tungkol sa mga kaaway. Dahil minana lamang niya ang kaalaman mula sa lolo.
Kaya minabuti ni Lolo Noel na turuan si Lakay ng mga kaalaman na meron siya lalo pat pagdating sa mga ritual. Matapos malaman ng katotohanan sa isa't isa, nagsimula na si Lakay na aralin ang mga kaalaman na alam ni Lolo Noel. Naging madali ang pagtuturo ni Lolo Noel sa binata dahil mabilis itong matuto. Makalipas ang 1 linggo, natapos na sa pagsasanay si Lakay. Inalam nila kung sino ang nasa likod ng mga krimen na binibintang kay Lakay. Gaya ng hinala nito, si Jan nga ang nasa likod ng lahat ng iyon. Inihanda nila Lolo Noel ang sarili. Ngunit bago pa man sila gumawa ng hakbang ay naunahan na sila ni Jan. Kinuha nito ang dalagang si Hailey at nag-iwan ng liham para mabasa ni Lakay. Walang iya talaga yung dyan na yan. Dinamay pa pati ang apo ko. Huwag lang niyang sasaktan si Hailey dahil pipirapesahin ko ang katawan niya. Wika ni Lolo Noel. Matapos ang pangyayaring yon, nagplano ang dalawa sa kanilang pagsugod sa kuta ni Jan. Gumawa ang mga ito ng malakas na pananggalang upang hindi malaman ni Jan ang kanilang pagdating. Dahang-dahang naglakad ang dalawa at gabi ng mga oras na yon, kaya madilim na nang sumugod ang mga ito. Alam nila Lakay na hindi magtatagal ang ginawa nilang ritual, kaya mabilis kumilos ang mga ito. Hanggang sa nakita nila si Hailey na nakagapos sa isang puno at wala itong bantay. Kaagad na nilapitan ng dalawa ang dalaga ngunit patibong lamang ang bagay na yon. Natali patiwarik ang dalawa dahil naapakan nila ang bitag na ginawa ni Jan. Kahit kailan uto-uto talaga kayo. Padalos-dalos kong kumilos, kaya madalas napapahamak. Matagal na tayong hindi nagkita, Lakay. Mabuti at buhay ka pa. Tatag mo din dahil sa dami ng sugat mo. Natakasan mo pa si kamatayan. Wika ni Jan. Galit na galit si Lakay sa aswang. Mabilis na dinukot ni Lakay ang punyal sa tagiliran. Pinutol niya ang tali sa paa at kagad na sinugod ang aswang. Pero kagad itong nakaiwas. Duwag ka. Panay ka tago eh. Harapin mo at lumaban ka ng patas para malaman natin kung sino ang talunan. Sigaw ni Lakay. Tumawa lamang ng napakalakas si Jan. Magaling ka sa panunugis ng aswang, kaya hanapin mo ko. Andito lang ako. Tagu-taguan, kabilugan ng buwan. Lalabas ang aswang. Tugon ni Jan. Kagad nitong kinalmot si Lakay. Ininda ni Lakay ang sugat sa braso at naputol naman ni Lolo Noel ang tali sa paa. Alalahanin mo lang ang palaging turo ko sa iyo. Bawat kilos ng kaaway bantayan mo at aralin ng sa ganon. Alam mo kung paano siya atake at kung paano siya mahuhuli. Paalala ni Lolo Noel. Nakipaglaban na ito sa iba pang mga aswang. Pagbilang kong 3, magtago ka na. 1, 2, 3. Andyan ako. Sigaw ni Jan. Ipinikit ni Lakay ang mga mata. Pinakinggan ni Lakay ang pagkilos ni Jan. Nalaman ng binata ang direksyon nito kung saan susugod. Kaya nahawakan niya ang kamay nito at kagad winasiwas yun sa lupa na ikinagulat ng aswang.
Hinampas pa ito ni Lakay ng buntot pagi na mabilis namang inawasan ng aswang. Sige na, sumugod ka pa ng sumugod. Sa susunod, babaliin ko na ang buto mo sa katawan. Banta ni Lakay. Kumilos ng mabilis si John ngunit nalaman pa din ni Lakay ang direksyon niya. Kaya nahawakan muli ito ng binata at sinakal ang buntot page sa leeg ni John. Napaatras ang mga kasamahan nito dahil sa ginawa ni Lakay. Nasaan ang apo ko? Saan mo siya tinago? Walang hiya ka. Huwag mo lang masugatan ng apo ko dahil pupugutan kita ng ulo. Wika ni Lolo Noel. Di gawin mo. Pugutan mo ko ng ulo para habang buhay nang hindi kayo magkita ng mahal mong apo. Tugon ni John. Lalong hinigpitan ni Lakay ang pagkakasakal dito. Tumingin si Lakay sa mga kasamahan ni John. Sasabihin niyo ba kung nasaan si Hailey? O pupugutan ko ng ulo ang pinuno niyo? Banta ni Lakay. Mas lalong hinigpitan ang buntot page sa lieg ni John. Ni isa sa mga ito ay walang sumagot kaya inulit ni Lakay ang banta ngunit walang pakialam ang mga ito. Tuwang-tuwa naman si John. Wala kayong mapapala sa kanila. Kaya huwag niyong sayangin pa ang boses niyo. Mapapagod lang kayo. Wika ni John. Napikon na si Lolo Noel. Nilapat nito sa noo ni John ang San Benito. Napasigaw sa sakit si John at nagpupumiglas ito mula sa pagkakasakal ni Lakay. Pinipikon mo talaga ako, no? Huwag mong hintayin na ilagay ko sa leeg mo ang medalyong ito. Wika ni Lolo Noel. Tama na. Sasabihin ko na kung nasaan ang apo mo. Pakiusap. Alisin mo sa harapan ko ang medalyon na yan. Tugon ni John. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan si Hailey. Ipakuha mo sa mga alalay mo. Wika ni Lakay. Sumenya si John sa mga kasama. Kumilos ang mga ito at kinuha ang dalaga sa sekretong piitan. Ilang sandali pa, ilabas na si Hailey. Pagawalan niyo muna ang aming pinuno bago namin ibigay ang babaeng ito. Buhay kapalit ng buhay. Wika ng isang aswang. Dahan-dahan na bang tinanggal ni Lakay ang buntot page sa leeg ni John. Nang makawala ito, kagad na sinugod niya si Lolo Noel. Mabuti na lamang at mabilis kumilos si Lakay. Nahampas niya sa braso si John kaya nakailag ang matanda at nahila ang apo. Tuso ka talaga John. Pero mas mabilis pa din ako sa'yo kaya magtago ka na. Dahil kapag nahawakan ulit kita, sisiguraduhin kung pupugutan kita ng ulo. Sigaw ni Lakay. Nagtulungan ng tatlo na labanan ang mga aswang. Unti-unting nauubos ang mga ito at nang mapansin ni Hailey na may sugat si Lolo Noel. Lo, dumudugo ang tagiliran niyo. May sugat ka. Gusto mo po ba munang umurong muna? Mukhang malubha ang natamo mo eh. Wika ni Hailey. Hayaan mo na yan, apo. Malayo sa bituka at puso. Sa likod mo! Sigaw ni Lolo Noel. Kaagad nitong inablot ang apo. Nagulantang si Hailey nang sumuka ng dugo si Lolo Noel.
Tinamaan ito sa dibdib ng kawayan na hinagis ni John. Kaagad na gumanti si Lakay at mabilis na hinugot ang kawayan na nakatara kay Lolo Noel. Mabilis na yung binato sa huling dinaanan ni John at bigla na lamang nahulog ang aswang. Tumarak sa tiyan nito ang kawayan na nilagyan ni Lakay ng langis na mula sa simbahan. Nang bumagsak si John ay kaagad itong nilapitan ni Lakay. Muling hinugot ang kawayan at isinaboy ang langis na mula sa simbahan. Nagsisigaw sa sakit si John, ngunit hindi pa nakontento si Lakay. Dahil nilagay nito sa sugat ni John ang medalyon na San Benito. Nangingisay ang aswang at unti-unti itong nawalan ng buhay. Pinugot ni Lakay ang ulo nito at inihagis sa mga kasamahang natitira. Kung hindi kayo aalis dito at hindi magbabago ay uubusin ko kayo. Parurusahan gaya ng ginawa ko sa pinuno nyo. Banta ni Lakay. Kaagad namang nag-atrasan ang mga aswang. Nang matapos ang labanan, nilapitan ni Lakay si Hailey. Lakay, dalhin natin si Lolo sa pagamutan. Pinipigilan ko ang pag-agos ng dugo niya. Di ba doktor ka? Agapan mo ang lolo ko. Wika ni Hailey. Kaagad namang kumilos si Lakay at inumpisahan ito na lapatan ng paunang lunas ang matanda. At nang huminto na ang pagdurugo, mabilis na umalis sa lugar na yon ang dalawa at dinala sa pagamutan ng matanda. Nang makita ng mga tao si Lakay, kaagad naman itong pinadampot sa pulisya. Inimbestigahan at kinulong si Lakay dahil siya ang lumalabas na suspect sa mga pagpatay sa baryo. Makalipas ang mahigit 3 buwan, nakalaya si Lakay. Muling bumalik sa kanilang baryo upang linisin ang pangalan. Una niyang pinuntahan sila Hailey dahil buhat nang siya ay makulong. Hindi na niya nakita pa ang maglolo. Pagkarating sa tahanan nila Hailey, natuwa ang dalaga na muling makita si Lakay. Bakit hindi ka man lang dumalaw sa akin sa kulungan? Kayo ni Lolo Noel. Nabanggit sa akin ng abogado ko na nakaligtas si Lolo Noel. Nasaan na ba siya? Tanong ni Lakay. Pasensya na kung hindi ako nakadalaw sa'yo. Pero hindi naman kita pinabayaan eh. Tama ang nakarating sa'yo. Ligtas si Lolo pero habang buhay na siyang nakaratay sa higaan. Tulala lang at hindi nagsasalita. Yun ang dahilan kaya hindi ko magawang dumalaw. Nagkaroon ako ng takot sa mga tao at nagkapobya eh. Nawalan ako ng tiwala sa iba kaya ako mismo ang nag-alaga kay Lolo. Wika ni Hailey. Kaagad nitong isinama si Lakay sa silid ni Lolo Noel. Nalungkot ang binata nang makita ang kalagayan ng matanda. Patawad Lolo. Dahil sa akin kaya naging ganito eh. Hindi na sana kayo nadamay kung hindi niyo ako tinulungan. Pasensya na wala akong nagawa para maprotektahan ka nun, Lo. Sobrang lungkot ang dinanas ko sa kulungan. Hindi ko nga alam kung ano na yung kalagayan niyo eh. Hanggang ngayon, sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa mga nangyari. Wika ni Lakay. Kaagad nitong niyakap ng mahigpit si Lolo Noel. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Desisyon namin na tulungan ka at hindi mo kami pinilit. Kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil binigyan mo naman ng hustisya ang nangyari kay Lolo. Sapat na yun at nagdusa ka pa sa kulungan nang wala ka namang ginagawang kasalanan. Tugon ni Hailey.
Nagyakapan ang dalawa. Nung nasa kulungan ako, kayo ang inaalala ko ni Lolo eh. Lalo ka na, Hailey. Iniisip kong apektado ka sa lahat kaya sinikap namin ng abogado ko na ipanalo ang kaso. Dahil alam ko na wala akong dapat pagbayaran. Ngayong nandito na ako, hindi ko na kayo iiwanan pa. Mahal kita, Hailey. Wika ni Lakay. Napangiti naman ang dalaga. Kung alam mo lang, gusto ko rin dumalaw sa'yo. Kaso iniisip ko si Lolo eh. Ayoko siyang iwanan sa iba dahil kinakain ako ng takot. Kaya kahit mahirap, tiniis ko na hindi ka dalawin. Tugon ni Hailey. Kaagad nitong hinalikan si Lakay. Simula noon ay hindi na iniwan pa ni Lakay ang maglolo. Kalaunan ay nagpakasal ang mga ito at biniyayaan ng dalawang anak. Naibalik ang lisensya ni Lakay kaya bumalik ito sa trabaho. Naibalik din sa kanya ang mga ari-arian na kinuha sa kanya at unti-unting naibalik ang tiwala ng mga tao. Ipinakita ni Lakay na mali ang iniisip ng mga tao sa kanya. Ginawa niya ang lahat para makita ng mga kabaryo na mabuti siyang tao. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang kinuha ng Diyos si Lolo Noel. Binawian ito ng buhay nung 90 anyos. Ngunit naabutan pa nito ang kanyang apo, nakasama pa ng matagal. Sa kasalukuyang taon, masayang naninirahan sa Ilocos ang pamilya ni Lakay. Meron na itong mga apo at simple lamang ang buhay. Marami ang mga taong nagsasabi na ang mga mambabarang ay masama dahil ginagamit nila ang kanilang kakayanan upang makapanakit. Ngunit sa kwentong ito, matutunghayan niyo ang kakaibang istorya ng isang kilalang mambabarang ng Kabisayaan. Isinilang sa angka ng kilalang mambabarang si Lito. Bagaman nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan, hindi nila ito pinagmalaki sa iba. Hindi rin nila ginamit ang kakayanan sa pananakit ng kapwa. Sa halip ay tumatanggap sila ng mga taong nais magpagamot. Hindi rin maalis sa mga tao ang magduda. Ngunit mas marami ang nagtitiwala sa kanilang kakayanan. Kilala din ang kanyang inang si Aling Marcia bilang mahusay na paltera o tagapaanak sa kanilang baryo. Madalas pinapatawag ang matanda sa kung saan may nangangailangan ng tulong. Samantalang ang ama naman na si Tatang Omeng, kadalasang lapitin ng mga taong may malalang karamdaman. Ang ilan sa mga ito ay mula sa may kayang pamilya. Kadalasang inaalok ng bayad ang matanda. Ngunit ni minsan ay hindi sila tumanggap ng kahit pagkano mula sa mga ito. Pinalaki si Lito sa ganong paniniwala. Itinuro din sa kanya ng mga magulang ang kanilang mga kaalaman. Nang sa ganon, hindi ito basta-basta aapiin ng kanilang mga kababaryo. Kailangan mo ang mga kaalamang ito, anak, para maipagtanggol mo ang sarili mo sa oras ng kagipitan. Pero ang tatandaan mo, huwag mo itong gagamitin upang manakit ng walang dahilan. Wika ni Tata Omeng. Pero tay, ang sabi ng ibang tao, masama daw tayo mga mambabarang eh.
Pero bakit ang dami pa din nating mga kaibigan? Ang ilan sa kanila nagpapagamot pa nga sa inyo. Tanong ng binata. Magiging masama lang ang isang mambabarang sa oras na gamitin nila ang kakayanan sa kasamaan. Ang pambabarang ay hindi likas na gamit para sa kasamaan. Ginagamit ito sa panggagamot ng mga karamdamang hindi nalulunasan ng mga doktor. O hindi naman kaya ibang albularyo. Tugon ni Tata Oming. Paano naman po yung mga mangkukulam, tay? Mas malakas po ba sila kaysa sa atin? Tanong ni Lito. Napangiti na lamang si Tata Oming sa tanong ng anak. Higit na makapangyarihan ng isang mambabarang kung ihahambing sa mga mangkukulam. Sa kalikasan ng galing ang kapangyarihan natin, kagaya ng mga babaylan. May kakayanan tayong kumuha ng lakas mula sa mga buhay na bagay na nasa paligid natin. Samantalang ang mga mangkukulam naman, mula sa demonyo ang kanilang kapangyarihan. Pero hindi rin lahat. May mga tinatawag din na puting mangkukulam. Sila naman yung mga kauri nila na ginagamit din ng kakayanan sa pagtulong sa iba. Paliwanag ng matanda. Sinabihan din ito si Lito na wag basta manghuhusga ng kapwa base sa kanilang panlabas na anyo. Dahil hindi lahat ng pangit ay masama. Hindi rin lahat na magaganda ang itsura ay mabuti. Salamat po, tay. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi nyo. Kung ano man po ang kalamang tinuro niyo sa akin, hindi ko po yung gagamitin para sa pangsariling interes. Tugon ni Lito. Nang mga panahong ito, 12 taong gulang pa lamang si Lito. Ngunit taglay na niya ang husay ng isang batikang mambabarang, kagaya ng ama. Sa paglipas pa ng mga taon, naging mas malakas pa si Lito. Marami na din siyang natulungan. At dahil dito marami din ang nainggit sa kanya. Sa edad na 18, kinilala si Lito bilang pinakabatang manggagamot sa kanilang lugar. Dahil sa mga tulong na ginawa niya sa mga kababaryo. Halos nakalimutan na ng mga ito ang katotohanan mula siya sa angka ng mga mambabarang. Madalas itong lapitan ng mga pasyente kung ikukumpara sa ama. At natutuwa naman si Tata Oming dahil nawala na sa isipan ng mga tao ang kanilang pinagmulan. Ngunit may iba talagang hindi nakakalimot at makitid ang pag-unawa. Pagdating sa mga mambabarang. Isa sa mga ito ang karibal na albularyo ni Tata Oming, na si Mang Lucio. Makailang beses nang pinahiya ng matanda ang manggagamot dahil sa mga maling pamamaraan ng panggagamot. Ilan sa mga naging pasyente nito ang dumulog kay Tata Oming dahil hindi nagawa ni Mang Lucio ang tukuyin ang totoong karamdaman nito. At dahil sa pangyayari, nawala ang mga pasyente ni Mang Lucio. Maliban sa mga maling pamamaraan, ito rin ang ginagawang kabuhayan ng albularyo. Sa madaling salita, naniningil ito ng napakamahal. Isang hapon, habang naglalakad sa daan si Lito at Tata Oming, nakasalubong nila ang matandang albularyo. Napakasakit ng titig nito sa kanila ngunit pinili nilang wag na lamang itong pansinin. Ayos na sana ang lahat. Ngunit bigla na lang tinawag ni Mang Lucio si Tata Oming. Oy Omeng, kamusta na yung huli mong binarang? Buhay pa ba? Talaga namang ang lakas ng loob mong maglakad sa kalsada
ng taas noo ano. Wika ni Mang Lucio. Napalingon si Tata Omeng at nilingon ito. Pasensya ka na, Lucio. Wala akong panahon para patulan ang kakitiran ng utak mo. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako kesa magsayang ng laway dito sa daanan. Wika ni Tata Omeng. Natawa naman si Lito sa sinabi ng ama. Ngunit kagad naman itong sinaway ni Tata Omeng. Kung inaakala nyo na nakalimutan na ng lahat kung sino kayo, nagkakamali ka, Omeng. Tandaan mo, may oras ka din. Makakahanap ka din ng katapat mo. Banta ni Mang Lucio. Dito na nagpantig ang tenga ni Lito. Teka lang po, Mang Lucio. Magdahan-dahan ka sa pagbabanta sa tatay ko. Dahil baka samayin ka sa akin. Hindi na sana kita papatulan eh. Dahil mas matanda ka sa akin. Pero ikaw pa tong nagbibigay ng dahilan para hindi ka respetuhin eh. Naturingan ka pa namang manggagamot. Wika ni Lito. Kagad namang hinawakan ni Tata Omeng ang kamay ng anak. Dahil alam na matandang galit na ang anak. Minsan lamang kumagbanta ang binata. Lalo na kapag nasagad na ang pasensya. Tinatakot mo ba ako, batang mambabarang? Sige, gusto nyo ng labanan. Walang problema. Huwag nyo lamang akong sisisihin sa maaaring mangyari. Tugon ni Mang Lucio. Lucio, umalis ka na. Sinisigurado ko sa iyong pagsisisihan mo ang susunod mong gagawin. Hindi ka sasantuhin ng anak ko. Umalis ka na habang kaya ko pa siyang pigilan. Wika ni Tata Omeng. Ngunit huli na ang lahat. Nakapagbato na ng tegalpo si Mang Lucio kay Lito. Kagad namang pinuntahan ni Tata Omeng ang binata upang awatin dahil alam niyang maaaring mapatay ni Lito ang matanda. Nakatayo lang ang dalawa habang nagtititigan. Kung titignan ay walang nangyayari. Ngunit kitang-kita ni Tata Omeng ang paglalaban ng espiritu ng dalawa. Hindi na niya ito magawang pigilan. Dahil nasa kalagitnaan ng labanan ang dalawa. At maaari siyang mapahamak kung sakaling pumagitna sa dalawang nag-uumpisang espiritual na lakas. Ngunit kagaya ng inaasahan ni Tata Omeng, nagawang talunin ni Lito si Mang Lucio. Biglang sumuka ng dugo ang matanda at walang tigil sa pag-ubo. Sana tanda, magsilbing aral sa iyo ang nangyari. Sa susunod na pagbantaan mo ang tatay ko, hindi lang ganyan ang mangyayari sa iyo. Baka mapatay na kita. Wika ni Lito. Kagad na nitong inaya ang ama na umuwi. Alam ni Tata Omeng na maaari itong pagmula ng malaking kaguluhan. Kaya sinabihan na niya ang anak. Alam mo bang maraming kapanalig at kamag-anak yang si Lucio? Maaaring pagmulan ng malaking gulo ang nangyari. Wika ni Tata Omeng. Napangiti na lamang si Lito at inakbayan ng ama. Huwag po kayo mag-alala, tay. Hindi ko po hahayaang umabot pa sa ganun. Mamaya po pag uwi ko sa bahay, pupuntahan ko kaagad si Mang Lucio para humingi ng paumanhin. Ginawa ko lang po yun dahil pinagbantaan niya kayo eh. Tugon ni Lito. Ngunit kagad naman siyang pinigilan ng ama. Sa palagay ko, hindi na kailangan pampuntahan si Lucio. Kilala ko ang matandang yon.
at walang may dudulot na maganda ang pagpunta sa tahanan niya, baka lalo lang lumala ang lahat. Muling wika ng matanda. Pinayuhan nito ang anak na antayin ang susunod na gagawin ni Mang Lucio. Ilang araw pa ang nakalipas. Wala namang nangyaring masama. Naging maayos ang pang-araw-araw nilang gawain. Hanggang sa isang hapon, habang nagpapahinga, biglang napaubo ng napakalakas si Tata Omeng. Dali-dali namang pinuntahan ni Lito ang ama. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang sumusuka na ng dugo si Tata Omeng. Walang tigil sa pag-ubo ang matanda. At nang lapitan ito ng binata, naramdaman niya ang malakas na enerhiyang nagmumula sa kung saan. Hindi matukoy ng binata kung sino ang nagpalipad hangin sa ama. At talagang tinaon pa na ubos ang pondo ng matanda sa panggagamot at hindi ito nakapagkarga ng depensa. Iisa lang ang alam ni Lito na maaaring gumawa ng ganon sa ama. Walang iba, kundi si Mang Lucio. Patuloy lang sa pagsusuka si Tata Omeng. Hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Sinubukan pa ni Lito na gamutin ng ama. Ngunit wala din itong nagawa. Unti-unting nalagutan si Tata Omeng. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Lito ng mga sandaling yon. Maging ang ina ay halos hindi mahinto sa pag-iyak. Abot langit ang galit ng binata. Sinisisi nito ang sarili sa nangyari. Hindi na nila pinatagal pa ang burol ng ama. Marami naman ang dumalo at nakiramay sa burol. At mas lalo pang dumagsa ang mga tao ng ilibing ang matanda. Naroon din si Mang Lucio. Nakita nito kung gaano kamahal ng mga tao si Tata Omeng. Dahil sa nasaksihan, lalo pang nagalit ang matanda. At ang pinagbalingan ng puot ay ang nananahimik na ina ni Lito. Ilang araw matapos ang libing, napansin ng binata ang biglaang panghihina ng ina. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan ng bumagsak ang kondisyon ng ina. Dito na pag-alaman ng binata. Dinapuan ng kakaibang karamdaman ang matanda na dulot ng mga elemento. Na napag-alaman niyang si Mang Lucio din ang may gawa. Hindi na napigilan ng binata ang sarili. Naghanda ito upang magsagawa ng isang ritual para pahirapan ang matandang albularyo. Sa kabila ng habilin ng ama na wag gagamitin ang pambabarang sa pansariling interes, lalo na sa paghihigante, tinuloy pa din ito ni Lito. Gusto niyang iparamdam sa mga kamag-anak ni Mang Lucio ang sakit na naramdaman. Gumamit na makamandag na insekto ang binata, kagaya ng alupihan at alakdan balingayaw. Naupo ang binata sa gitna ng kanilang sala. Sinimulan ang pagpapahirap sa matandang albularyo. Ilang oras lang ang lumipas. Bumalik ang isa sa mga insektong sinugo niya. Naliligo ito ng dugo, na ang ibig sabihin ay nagawa nitong pasukin ng katawan ng biktima. Napangiti si Lito dahil alam niya kung ano ang mangyayari kinabukasan. Pagkagising ay naglakad ito papuntang kabisera ng baryo upang makibalita. Habang nakaupo sa harap ng isang tindahan, narinig ng binata ang usapan ng dalawang lalaki. Ayon sa mga ito, narinig nilang nagsisigaw si Mang Lucio kagabi. May ilang tao na din ang pumunta sa tahanan nito
upang kunin ang bangkay. Napangiti ang binata dahil alam niyang nagtagumpay ang ginawa niyang pambabarang sa albularyo. Buong akala ng binata ay tapos na ang lahat. Ngunit kagaya ng sinabi ni Tata Omeng, simula pa lamang ito ng isang malaking kaguluhan. Habang binuburol si Mang Lucio, nagpunta ang binata upang makiramay. Walang kaalam-alam ang pamilya ng namatay na albularyo na si Lito ang may gawa nun sa matanda. Nakiupo si Lito sa ilang kakilala at masusing nagmatsyag sa paligid. Sakto namang katabi ng kanyang kinauupuan ang mesa ng kaanak na matanda. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. At nalamang nakarating na sa kanila ang sanhi ng pagkamatay ni Mang Lucio. Umanda sa akin ang mambabarang na pumatay kay tatay. Babalatan ko siya ng buhay sa oras na malaman ko kung sino siya. Wika ng isang binatang halos kasing edad lamang ni Lito. Kung nagawa niyang talunin ang tatay mo, isa lang ang ibig sabihin nun, Ador. Malakas ang mambabarang. Huwag kang padalos-dalos at hanggat maaari, mag-aantay tayo ng tamang panahon dahil hindi namin palalampasin ang nangyaring ito sa aming kapatid. Wika ng isang matandang kausap ni Ador. Dito nalaman ng binata na hindi nga basta ang angka ni Mang Lucio. Mula ito sa lahi ng mga mahusay na manggagamot. Nang marinig ito ng binata, pinili niyang umalis sa lugar. Sa isip-isip ni Lito, nakilala na nito ang ilan sa posibleng makaharap kung sakaling magkaroon ng komprontasyon. Akmang palabas na ito ng bakuran nang bigla siyang tawagin ng isang lalaki. Sandali lang, hindi ba ikaw yung Lito? Na anak nung namatay na si Tata Omeng? Wika ng lalaki. Biglang napalingon sa kanya ang mga kaanak ni Mang Lucio at isa-isang nilapitan si Lito. Hindi ba ikaw din yung nakaaway ni Lucio sa kabisera? Ang lakas naman ng loob mong pumasok sa teritoryo namin. Wika ng kapatid ni Mang Lucio na itatago na lang natin sa pangalang Badong. Oo, ako nga. Tatay ko din yung pinatay ni Mang Lucio eh. Kaya masasabi kong patas na kami. Tugon ni Lito. Lumapit sa kanilang kinaroroonan ng isang lalaking nagngangalang Ador. Ito ang anak ni Mang Lucio. Patas? Hindi kaya ikaw ang pumatay kay tatay? Tanong ni Ador. Napangiti ang binata at tumugon. Oo, ako nga. Ngayon, ano naman ang gagawin nyo? Tama lang yan sa tatay nyo. Walang ginawang masama ang tatay ko sa kanya. Hindi niya kasalanan kung naging masama ang ugali ni Mang Lucio. Tugon ni Lito. Sabay lakad papalayo. Akmang susugod na sana si Ador. Ngunit pinigilan ito ng tsuhing si Badong. Huwag dito, Ador. Marami ang matadamay. Isapat pag-isipan mo ang sinabi ng binata. Kung tutusin, tatay mo ang nagsimula ng lahat. Oo't nagagalit ako dahil pinatay siya. Pero ilagay mo din ang sarili mo sa katayuan ng binatang yan. Payo ni Badong sa pamangkin. Ngunit nagalit ito at biglang tumaas ang boses. Dahilan para huminto sa paglalakad si Lito. Ano ngayon sa tingin mo ang gagawin ko?
palalampasin ang ginawa niya sa tatay ko. Hindi ako papayag, Tiyo Badong. Kung pipigilan mo ko, pasensya na pero ituturing din kitang kalaban. Tugon ni Ador. Sabay lakad papalapit kay Lito. Nagsipagtayuan ang mga nakikilamay. Lalo pa nang hawiin ng binata ang mga lamesang nakaharang. Nang makalapit na ito kay Lito, bigla siyang natigil sa paglalakad. Talaga bang gusto mong ituloy ang labanang to? Kasi sa totoo lang, parang hindi pa ako nakontento sa kamatayan ng tatay mo eh. Pero ayaw ko lang na may madamay na inosente. Wika ni Lito. Hindi makakilos sa kinatatayuan si Ador. Dahil pinako na pala ito ni Lito. Pakawalan mo ako nang malaman mo ang sinasabi mo. Oo, gusto kong ituloy ang labanang ito. At huwag kang mag-alala. Dahil wala ring madadamay dito. Ikaw at ako lamang ang maghaharap. Tugon ni Ador. Biglang nagsipulasan ang mga tao. Dahil dumami ang mga kulisap na lumilipad sa mga ilaw. Halos mapuno na ang buong lugar ng itim na insekto. At ang ilan sa mga ito ay nagsipasukan sa tenga ng mga naroroon. Akmang susunod na sana si Lito, ngunit pinigilan siya ni Badong. Pakiusap, Lito. Itigil niyo na ito. Igalang niyo ang bangkay ng kapatid ko. Nakaganti ka na sa kanya. Ano pa ba ang gusto mong magyari? Wika ni Badong. Kitang-kita ang matinding galit sa mata ni Lito. Hindi ako nakontento kasi pati ang nanay ko. Idinamay niyo. Gayon sabihin mo sa akin, Mang Batong. Ano sa palagay mo ang mararamdaman ko? Sa totoo lang, ayoko na sanang gumanti sa ginawa ni Mang Lucio eh. Kaso pati ba naman si nanay? Wala naman siyang kabuhang-muhang eh. Tugon ng binata. Laking gulat ni Badong sa sinabi nito. Kaagad ibinaling ang tingin sa pamangkin. Ador, umamin ka. Anong ginawa mo? Tanong ni Badong. Hindi kagad nakatugon si Ador dahil sa gulat. Hindi nito lubos maisip na malalaman ni Lito ang ginawa niya. Hindi ka makapagsalita dahil alam mong totoo ang bintang ko, Ador, no? Sa ngayon, hindi niyo namamalayan. Pero may tinanim na ako sa katawan niyo. At sa isang pitik lang ng kamay ko, unti-unti kayong kakainin ng mga alaga ko mula sa loob. Tanggalin niyo ang sumpa sa nanay ko. At ipinapangako ko sa inyo, walang mamamatay dito ngayon. Banta ng binata. Nang matapos ay naglakad ito palayo. Hindi na gumawa pa ng kahit ano si Ador. Hinayaan na lamang nilang umalis si Lito. Pagkarating nito sa tahanan, naupo ang binata sa tabi ng inang walang malay. Nakatitig lang ito sa matanda habang hawak ang kamay. At ilang sandali pa ang nakalipas. Nagkamalay na ito. Nakita ng binata na unti-unti nang bumabalik ang kulay ng balat ng ina. Laking pasasalamat ni Lito sa nakikita. Lumuhod ito at tumingi ng tawad sa Diyos dahil sa paggamit niya ng kakayanan upang makapanakit. Kinabukasan, pinuntahan ni Lito ang pamilya ni Mang Lucio. Isa-isang ginamot ang mga ito. Alam kong hindi kayo masamang tao. Ganon din naman kami ng pamilya ko eh. Kaya nakikiusap ako.
Sana patawarin natin ang isa't isa at magtulungan na lang tayo. Alisin na natin ang galit sa mga sarili natin. Dahil bilang lingkod ng Diyos dito sa mundo, parehas nating alam na walang maidudulot na maganda ang galit. Wika ni Lito. Tama ka, Lito. Patawarin mo din sana ang tatay namin. Sa nangyaring ito, nagising ako sa katotohanang nabulagan ng inggit ang tatay ko sa tatay mo. Sana patawarin mo din ako kung nadamay pati ang nanay mo sa gulo. Simula ngayon, makikipagtulungan ng pamilya ko sa angkan mo. At sino man ang magsalita ng masama laban sa inyo, kami na ang una nilang makakalaban. Tugon ni Ador. Ito ang naging simula ng pakikipagtulungan ng dalawang angkan, Mambabarang at Albularyo. Kung iisipin ay tila hindi ka panipaniwala na ang samahang ito ay posible. Ngunit kagaya na nga lang ng sinasabi ng lahat, kapag ang Diyos ang kumilos upang baguhin ang tadhana, magugulat ka na lamang.